Ikaw ay kaluluwa, hindi katawan. Ikaw ay hindi katawan na may kaluluwa, kundi ikaw ay kaluluwa na may katawan. Welcome to Spirit Adventures. Magandang araw, ito uli si Jasper Tomas. Ipagpatuloy po natin pag-usapan ang tungkol sa Spirit Science ayon kay Dolores Cannon. Si Dolores Cannon po ay isang hypnotherapist na nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa mundo ng spirito sa tulong ng hypnotherapy. Nagsulat po siya ng maraming libro at tinatagalog ko ang mga librong ito para makarating sa ating mga kababayan. Ang kwento na sumusunod ay galing sa Convoluted Universe, Book 1, Chapter 4. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan natin tungkol sa mga impormasyon na binigay sa atin ng mga alien sa pamagitan ni Janice. Isang taon na ang nakalipas mula nung huling nakita si Janice at si Dolores. Marami nang nangyari na pwede nilang pag-usapan. Nakaranas uli si Janice ng alien abduction. Nung sisimulan na nila yung hypnotherapy session, inunahan ng mga alien si Dolores. Sabi nila, magsisimula tayo ng eksaktong 11:16. Hindi pa masyadong malalim ang pagka-hypnotize kay Janice, ay kaya na nilang magsalita gamit ang bibig niya. Ganon ka-close ang koneksyon ni Janice sa mga alien na ito. Tanong ni Dolores, meron ba kayong gustong pag-usapan o ako na ang bahala? Sabi ng mga nilalang, mayroon tayong pupuntahan na juncture in time. Ibig sabihin ng juncture ay parang intersection ng kalsada. Parang kailangan nila na mag-align yung oras nila at ang oras natin. Pagkat iba ang takbo ng oras sa planet Earth kaysa sa ibang planeta. Pwedeng mas mabilis o mas mabagal. Mas lalong iba ang oras sa ibang dimension. Sa ibang dimension, ang oras ay pwedeng maging parang lugar kung saan pwede kang kumaliwa, kumanan, o kahit umatras. So, gusto nilang mag-align ang oras natin sa kanila. Naghintay si Dolores hanggang dumating ang 11:16. Habang naghihintay si Dolores, tila naglalakbay ang mga alien sa interdimensional time. At dito meron silang pinupuntahan na oras. Ulitin ko, para sa kanila, ang oras ay lugar na pwedeng puntahan. Meron silang pupuntahan na parang gateway o portal. Sa portal na ito, makukuha daw nila ang impormasyon na gusto nilang pag-usapan. Sa mundo natin, ang mga portal na ito ay parang desisyon o pangyayari na pwedeng mangyari at pwede ring hindi mangyari dahil nagbago yung desisyon. Ito ang ibig sabihin ng pwedeng kumaliwa, pwedeng kumanan, pwedeng dumiretso. Okay, so palalim na ng palalim ang impormasyon na tinuturo sa atin ng mga alien. Salamat mga alien sa lahat ng mga karunungan na tinuturo nyo sa amin. Dumating na ang 11:16 at nagbago ang boses ni Janice. Mayroong guro na lumabas mula sa portal na ito para magturo at napakalalim na kanyang tinuturo. Sinasabi niya na tayo ay isang source particle. Ibig sabihin ng source ay Diyos. Isang particle ng Diyos. Isang kapiraso ng may kapal. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, bawat molecule at atom ay liwanag. Sa loob ng Diyos, lahat ng bagay ay konektado. Lahat ng bagay ay iisa. Lahat ng bagay ay energy. Habang lumalabas ang energy na ito mula sa puso ng Diyos at pumapasok sa mundo ng pisikal, habang ang energy ay nagiging matter, dumadami daw ito. Ang energy na ito ay pwede maging 10, 100, 1,000,000 na hiwa-hiwalay na pirasong energy. Habang naghihiwalay, lumalabas ang mga individual na katangian ng Diyos na parang kulay ng rainbow. Lalaki, babae, lakas, tapang, talino, galing, malasakit, ligaya. Ang mga katangian na ito ay pwedeng maging 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000,000,000 na atom. Ang energy na ito ay pwedeng maging isang galaxy, isang planeta, isang tao, 10 tao. Kaya minsan,
May dalawang tao na hindi man sila magkakilala, pero sa isang iglap, pwede sila maging matalik na kaibigan. Dahil pareho sila ng energy na pinagmulan. Kumbaga, soulmate. Habang bumababa ang energy papunta sa mundo ng pisikal, kung ano sila doon sa loob ng puso ng Diyos, ganun pa rin sila pagdating sa mundo ng pisikal. Kung ang energy ay energy ng pagiging malakas, pagdating sa lupa, pwede siya maging isang matayog na bundok, isang diamante na hindi nasisira, isang tao na malakas ang pag-iisip, puso at katawan. Kung ang energy ay energy ng tamis, pwede siya maging isang prutas, isang pagsasama na puno ng pag-aaruga at pagmamahalan, o isang taong mahilig magbigay ng kasiyahan sa kapwa-tao. May kasabihan, as above, so below. Kung ano ang nasa itaas, ganun din sa ibaba. Isa yan sa mga batas ng universe. Napakabihira na magtagpo dito sa lupa ang dalawang taong nagmula sa iisang energy. Ito ay tinatawag na soulmate o soul family. Ang soulmate ay hindi ibig sabihin asawa ng spirito mo. Pwedeng kapamilya lang. Pwedeng parehong lalaki kayo o parehong babae. Pero, para siyang ikaw. Alam nyo ang iniisip ng isa't isa at halos kaya niyong tapusin ang gustong sabihin ng bawat isa. Kasi sa itaas, kayo ay iisang nilalang, iisang energy. Ngayon, sobrang bihira na magtagpo ang dalawang taong ganito. Dahil kapag nangyari yon, ay baka kapag bukas sila ng napakalaking energy mula sa langit para lumikha ng kung ano man ang gusto nila. At kung nangyari ito na hindi pa sila handa, masasayang lang ang energy na ito at baka gamitin pa nila sa masama o makasariling paraan. Madalas nangyayari lang ito kapag meron silang misyon galing sa Diyos. Sabi ng guro na galing sa portal, babalik at babalik kayo kung saan kayo nanggaling, sa Diyos, dahil wala kayong ibang pupuntahan. Pero bago mangyari yun, maraming dapat mangyari. Maraming trabaho na dapat gawin, dahil oras na. Oras ang pinag-uusapan natin. Oras ng tao at oras ng dimension. Kailangan mo, Dolores, maintindihan kung ano ang oras. Mankind's time and interdimensional time. Dahil ito ang sinusulat mo sa iyong mga libro. Interdimensional time. At mga paksa na napaka-komplikado, sabi ni Dolores. Oo, mga paksang trabaho mo na gawing mas simple, sobrang simple, na pagdabasa ng mga karaniwang tao, maiintindihan nila. Maintindihan nila na pwede nilang maranasan ang maraming lifetime ng sabay-sabay. Tinutukoy dito ng guro yung mga soulmate natin na kasabay nating nabubuhay. Maintindihan nila na lahat ng ginagawa nila dito sa lupa ay may epekto sa bawat isang lifetime. Yung energy na nasa loob ng interdimensional time, mula sa kung nasan ka ngayon, papunta sa kung nasaan ako ngayon. Itong connection natin ngayon ay mananatili magpakailanman. Nakatatak na ito sa interdimensional time at pwede balikan ng alaala kailanman. Okay, palalim na ng palalim. Nung kinausap mo si Nostradamus, hindi yun kathang isip. Para sa kanya, totoo yun. Nangyari yun. Yung realidad niya, yung mundo niya, ay nakatatak sa interdimensional time at kailanman ay hindi mabubura. Dimensional shift lang ang naghihiwalay sa realidad niyo. Nandun lang siya sa kabilang dimension. Mula sa point of view ng interdimensional time, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay magkasabay. At lahat tayo ay naglalakbay lang mula sa nakaraan papunta sa hinaharap. Kasi nga itong mga nilalang na to, kaya nilang maglakbay sa time na para tong lupa. Na para tong lugar. Pwede kumaliwa, pwede kumanan. Anyway, natatandaan mo ba
na nagsimula tayo sa 11:16. Siguro kailangan i-drawing ko sa papel. Handa si Dolores sa mga ganitong okasyon dahil nangyari na to dati. Inabutan niya si Janice ng papel at marker. Binuksan ni Janice ang mata niya, mukhang tulog pa rin. Buong concentration nasa papel at walang kamalay-malay sa kanyang paligid at nagsimula siyang mag-drawing. Sabi ni Janice, "Nandito tayo. Nandito ka. Kung nasan tayo magkasama." Fluid ito, parang tubig, parang dagat. Isang dagat ng energy. Hindi ito tumitigil sa pagdaloy. Maraming level. I-explain ko sa iyo ang interdimensional time. Nag-drawing siya ng maraming guhit. Ito mga panahon to. Hindi lang oras, hindi lang taon. Maaaring may mga galaxy at universe dito sa loob ng mga ito. Depende kung gaano lang kalayo ang pananaw mo. Mula dito, pwede ka umabante sa direksyon na hinaharap papuntang infinity. At pwede ka rin umatras sa nakaraan papuntang infinity. Tapos, nandun ang Diyos. Ang Diyos na lumilikha papunta sa hinaharap at papunta sa nakaraan ng sabay. Ang energy niya at ang oras ay dumadaloy na magkasabay papuntang hinaharap at papuntang nakaraan. Hindi nyo naintindihan, hindi ko rin masyado naintindihan, pero tinuturo. Baka yung ilan sa inyo maintindihan to. Sulatin nyo sa comments yung pagkaintindi nyo. Ngayon, pagdating ng panahon na mamaster nyong mga tao ang dematerialization, ibig sabihin ay kaya nyong ihiwalay ang isip nyo at ang katawan nyo. Pwede nyo nang lakbayin itong interdimensional time na gamit ang isip nyo habang ang katawan nyo ay nandito pa rin sa pisikal. Yan ang ginagawa ni Janice ngayon sa tulong ng hypnosis. Ang isip at kaluluwa niya ay gumagala sa interdimensional time. Pag natandaan nyo na galing kayo sa Diyos, kaya nyong balikan kung ano kayo doon sa loob ng puso ng Diyos. Doon sa kataas-taasang layer ng buong creation. At mula doon ay kaya nyo nang pumunta kahit saan. Kahit saan. Pwede mong puntahan si Nostradamus. At tuwing maglalakbay ka sa ganitong paraan, dadaanan mo ang buong nilikha. Komplikado siya intindihin, alam ko. Pero, ang mahalagang maintindihan mo ay pagpunta mo dito sa panahon ni Nostradamus na pwede mong bisitahin. Hindi lang si Nostradamus, kundi lahat ng nakaraang lifetime mo noong panahon na yon. Kasi si Nostradamus daw ay past life ni Dolores. Kaya kaya niyang kausapin si Nostradamus. Itong susunod na sinabi ng guro, sobrang lalim na, hindi ko masalin. I-explain ko na lang sa abot ng aking makakaya. Si Nostradamus, kaya niyang makita kung ano ang mangyayari. Dahil kahit nung nabubuhay pa siya, ay nagagawa niyang ibalik ang isip niya papunta sa spirit world, sa interdimensional time. Pwede siyang maglakwat siya doon. At mula doon, nakikita niya lahat ng pwedeng mangyari. Ngayon, kahit patay na siya sa pananaw natin, sa point of view natin, yung energy niya ay nandun pa rin. Buhay pa rin hanggang ngayon. At yun ang nakakausap ni Dolores. Dahil point of view lang talaga. Point of view lang. Yung point of view natin, papunta sa kanya, tsaka yung point of view niya, papunta sa atin, yun lang pinag-usapan natin. Wala na tayong ibang pinag-usapan. At the same time, kapag may hinihipnotize si Dolores na kliyente, yung past life ng kliyente ay nandun pa rin sa spirit world. Buhay pa rin. At pwedeng kausapin para balikan ang mga alaala ng kliyente nung past life niya. Okay. Diba? Pahirap ng pahirap, palalim ng palalim, di ba?
Ngayon, dadagdagan pa natin. Nag-drawing uli si Janice ng isang area. Itong area daw na ito, dito nakalagay lahat ng kaalaman. All knowledge. Si Nostradamus at si Einstein dito daw nanggaling. At dahil konektado sila dito, kaya nilang humatak ng impormasyon galing sa lugar na to. Misyon daw talaga nila na dalhin dito sa mundo natin yung kaalaman mula sa lugar na yun. Yung soul daw, yung kaluluwa, isang kapiraso daw talaga yan ng Diyos. Kapiraso na naka-assign sa'yo. So, anak ka talaga ng Diyos. Kung yung isang buhok mo ay kapiraso mo, ikaw ay kapiraso ng Diyos. At lahat ng kaya gawin ng Diyos, kaya mo rin. Nakalimutan mo lang kung sino ka talaga. Akala mo ikaw ay hayop na kailangan kumain, kailangan matulog, kundi pwede magkasakit at mamatay. Yun yung katawan. Hindi ikaw katawan, tulad ng sabi ko. Ganito yun eh. Utos ng Diyos sa 12 arkanghel. Likhain nyo ang lahat ng bagay at lahat ng matututunan nyo, ibalik nyo sa akin. Lumikha ng mga anghel ang mga arkanghel at binigay rin nila sa mga anghel yung utos sa kanila na lumikha at lahat ng kaalaman ay ibalik doon sa arkanghel. So, chain reaction. Yung Diyos, arkanghel, anghel, kaluluwa, tao. Meron pa mas malalim kaysa sa tao, mga damdamin, mga isipan. Buhay din sila. Hindi, akala lang natin hindi sila buhay, pero meron sila sarili nilang buhay. Okay. Para rin silang kaluluwa, kumbaga. Okay. So, yung mga anghel, lumikha ng mga galaxy, lumikha ng mga bituin, planeta, lumikha ng mga halaman, hayop, at iba pang uri ng buhay, lumikha ng tao. Tapos, ito yung masayang parte. Magpapanggap tayo na tayo yung bato, tayo yung halaman, tayo yung hayop, tayo yung dagat. Bakit? Para matuto. Dahil utos ng Diyos, ibalik sa Kanya lahat ng matututunan natin. Yun ang ginagawa natin dito sa lupa. Lilikha tayo ng drama, ng away, ng gulo, ng krimen, ng pagdurusa at kahirapan para malaman ng Diyos kung ano yun. Dahil walang pagdurusa sa langit. Boring sa langit. Wala kang matututunan sa langit. Hindi mo mapapatunayan sa sarili mo na kaya mong magmahal sa langit. Bakit? Dahil doon sa langit punong-puno ng pagmamahal. Para kang kandila na nasa ilalim ng araw. Hindi ka makashine. Hindi mo makita yung sarili mong liwanag dahil napapaligiran ka ng liwanag. Dito sa lupa kung saan ang hirap magmahal, dito mo patunayan na kaya mo magmahal. Dito mo patunayan gaano kalaki ang iyong pagmamahal. Tapos ikwenta mo sa Diyos. Pagkatapos pag-drawing ni Janice, sobra ng daming guhit at ang gulo na ng drawing na hindi na ito maintindihan. Kaya hindi na ito sinama ni Dolores sa libro. Pero more or less naintindihan na rin niya. Grabe, ang tagal ko pinag-isipan kung anong gusto sabihin ni Janice dito sa explanation niya. Anyway, marami pang ibang sinabi yung alien na sobrang hirap isalin talaga, sobrang lalim. Hindi ko na isama dito, sorry. So, kung gusto niyo ng complete translation, basahin niyo lang yung libro. Anyway, pinag-uusapan ni Janice at Dolores yung mga symbols na dinadownload ni Janice. Yung mga lumulutang sa ere at pumapasok sa ulo niya.
Bawat isang simbolo daw ay may laman na isang buong pirasong kaalaman. Parang isang buong libro, kada simbolo. Ganun karami yung information na binibigay nila kay Janice. At darating yung panahon para lumabas ito. Kung kailan bigla na lang maintindihan ni Janice ang tungkol sa mga bagay-bagay at pwede niyang ituro ito sa katauhan. Ngayon, binigyan din ng mga alien si Janice ng mga libro na para basahin niya, para magising para magising yung mga simbolo at yung impormasyon na nasa loob ng utak niya. Hindi naman binigyan, hindi siya inabutan ng mga alien ng libro, kundi meron siya makikitang libro sa bookstore na parang gusto niyang bilhin, hindi niya maintindihan. Ganoon. So, pag binasa niya yun, magigising yung isang simbolo o dalawa. Ganun. Pero minsan matigas yung ulo ni Janice. Decision niya kung makikinig siya o hindi. Lahat naman tayo eh. Decision natin kung makikinig tayo doon sa tahimik at taimtim na bulong ng mga anghel. Dito pala sa puso kasi damdamin yung wika ng mga anghel. Kung ayaw niya basahin yung libro na nilagay sa daan niya, meron siyang kalayaan na gawin yun. Pero kailangan uli maghintay yung mga alien ng ibang pagkakataon para mailagay ang iba namang libro sa attention ni Janice. Ang buhay niya ay buhay pa rin niya. So, hanggang doon, yun yung meron tayong kalayaan. Yun yung madalas kong sinasabi, meron tayong kalayaan. At kahit anong gusto nila na tulungan tayo, kung ayaw natin magpatulong, wala silang magagawa. Pinag-usapan din nila yung energy ng planet Earth. Ang energy daw ng planet Earth ay konektado sa lahat ng bagay. Connected ito sa ibang planeta, sa ibang solar system at sa Diyos. Lahat ay konektado. Ito daw ang dahilan na gumagawa ng paraan ang mga alien na hindi natin sirain ang planet Earth. Dahil pag nangyari yun, pag nagkaroon ng World War III, kung saan gumamit tayo ng nuclear weapon para magpatayan, maapektuhan din sila. Sinasabi din ng mga alien kay Dolores na mahalaga itong ginagawa niya na ilagay sa libro ang mga katotohanan na nakukuha niya mula sa spirit world. Itong impormasyon na nakalagay sa libro niya, ano man nangyayari kapag nabasa ito ng mga tao? May nangyayari sa mundo ng energy. Nako-connect tayo doon sa alien, doon sa energy ng alien. At nakaka-download din tayo ng impormasyon parang si Janice. Kahit bas konti. Maraming tao nagsasabi kay Dolores na pag binasa nila yung libro, meron silang nararamdaman. Ito ay dahil kumakalat yung energy na mula pa sa spirit world at unti-unti namumulat at nag-expand ang kaisipan ng mga tao. Hindi na-explain ng alien kung pakiramdam ko para nakakabastos yung salitang alien. Hindi na-explain ng nilalang kung ano yung ibig sabihin niya dito sa energy na ito. Dahil halos mag-iisang oras at kalahati na si Janice ay naka-hypnotize. May mga masamang epekto ang masyadong matagal na nasa ilalim ng hypnosis, tulad ng pagkalito at pag-antok. So, nagpasalamat at nagpaalam si Dolores doon sa nilalang. Tapos, sabi lang nilalang, I am speaking to you from beyond time, beyond creation. Lampas pa sa simula ng creation? Oo. Sabi rin ng nilalang, ikaw ang aming translator, tulad ng ikaw ang translator ni Nostradamus. Dahil yung kaalaman niya ay galing din dito kung saan nasan kami ngayon.
Sabi ni Dolores. Pilit kong ginagawa ang pinakamagandang trabaho na kaya ko. At napakaganda ng ginagawa mong trabaho, sabi ng nilalang. Dito nagpaalam yung nilalang at ginising ni Dolores si Janice. Ito ang huling hypnosis session ni Janice kay Dolores Cannon. Ginusto ni Janice na itago ang kanyang pagkatao, kaya pinalitan ni Dolores ang pangalan ni Janice sa lahat ng libro. So never natin malalaman kung sino talaga si Janice. Kung pakiramdam nyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito at nais nyo akong tulungan na maikalat ang spirit science, pakiclick na lang ang like at subscribe sa baba. Makakatulong din ang pag-comment kahit maglagay lang kayo ng smiley, thumbs up, o thank you. Ito si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, nagsasabing, ikaw ay hindi katawan na may kaluluwa. Ikaw ay kaluluwa na may katawan.